ay dapat palaging binibigyan ng tamang pag-aaruga at sapat na pagkalinga. Subalit, may mga ilang oras ng ilan sa ating mga magulang ay nagkukulang sa bagay na ito at ang ating mga anak ay nalalagay sa kapahamakan. Ganito po ang nangyari sa ating tampok na bata sa istoryang ito. Tutukan niyo po. Nitong mga nakaraang araw ay napaulat sa radyo, telebisyon, babasahin at internet ang kaawa-awang inabot ng isang sanggol na matapos nakawin habang natutulog katabi ang kanyang nanay sa labas ng isang establishmento malapit sa kalsada ay sinawing palad sa kamay ng isang taong walang konsensya. Alamin natin ang istorya at progress report ng kasong ito mula sa San Juan City Police Station. Sa aming nakuhang CCTV na ito, makikita na noong Agosto 1, alas 2 na madaling araw sa kalye ng N. Domingo sa San Juan, naka-standby at nagmamatsyag ang kinilalang suspect na si Arnel Tumbali, isang vendor malapit sa mag-inang natutulog. Ilang sandali pa ay lumapit si Tumbali sa sanggol at sinimulan itong galaw-galawin at paghahalikan. Bahagyang nagising ang ina subalit patuloy pa rin ito. Hanggang sa magising ang sanggol, tulog naman ang mga magulang nito. Ilang sandali pa ay makikita sa video na palakad-lakad sa paligid si Tumbali hanggang sa kuhanin nito ang sanggol. Sa ikalawang kuha ng CCTV naman, pasadong alas 3 ng madaling araw sa may Don Ejercito Street sa kalapit na barangay Tibagan, naglalakad si Tumbali karga-karga ang walang kamalay-malay na sanggol. Ayon sa investigador ng San Juan City Police Station na si PO3 Ryan Fariñas, ay agad na nag-report ang mga magulang ng sanggol sa kanilang istasyon kinabukasan. At agad nila itong tinulungang maghanap hanggang sa may dumating na impormasyon na natagpuan na ang sanggol. Noong umagang iyon ng alas 8, nakita sa ilalim ng jeep ang kalunos-lunos na lagay ng sanggol. Nakasawi ang palad ay wala ng buhay. Nakita ng driver ng jeep ang biktima at ipinaalam ito sa barangay. Agad namang ipinaalam ng barangay sa pulisya at agad itong nagpadala ng investigador. Dumating ang SOCO upang kumuha ng ebidensya. Nung ma-identify ng pulisya ang sanggol, ay tinawagan nila agad ang mga magulang nito. Ayon sa medico legal, bugbog sa atay ang ikinamatay nito at may palatandaang minolestya ang kaawa-awang sanggol. Napakalaking tulong ng CCTV upang matukoy ng mga nakakakilala sa suspect na siya si Arnel Tumbali alias Digoy, isang pagalagalang vendor sa San Juan. Deskripsyon sa kanya, mga 25 taong gulang, may taas na 5'4 to 5'6 at may kaitiman. Ayon kay PO3 Fariñas, sinampahan na ng kasong rape with homicide in relation to Child Abuse Law o Republic Act 7610 sa San Juan Fiscal Office si Tumbali. Yung usad ng kaso, okay na naman siya. Bali, ang sinabi sa amin ni Fiscal Quintano na mismong personal na humawak ng kaso, baka by this week, mababa na yung warrant of arrest ni Arnel Tumbali. And then, yung progress nito, ayun, kasalukuyan pa rin kaming gumagawa ng manhunt operation para matrack down namin kung nasaan na to si Arnel Tumbali. Sa ngayon, ay at large si Tumbali at pinaghahanap ng tracking team at mga alagad ng batas. Ang ginagawa namin doon sa mga ibang police officers na willing naman tumulong sa atin, binibigyan ko sila ng report. And then, yung mga pictures, halos pinapakalata namin in different stations para makilala din nila kung sino yung suspect natin na hinahanap. Naglaan na ng 100,000 pesos na pabuya ang San Juan City para sa agarang pagkakadakip ni Arnel Tumbali. Samantala, ang mga magulang ng sanggol na sina Geraldine, 24 na taong gulang at Ariel Cortez, 44 na taong gulang, ay pinauwi na sa Madridejos, Bantayan Island sa Cebu upang doon na manirahan. Dating nagtitinda sa Kamaynilaan sa pamamagitan ng tulak na karton ang mag-asawa. And then, tung pamilya naman, nung September 1, may nakikoordinate sa amin na tiga DSWD ng Cebu na tinatanong sa amin kung ano yung progress ng anong kaso. Then doon nasabi ko, willing naman sila siguro tumulong kasi pumunta rin doon yung yung pamilya
yung mag-asawa doon sa DSWD, may nagturo siguro. And then, baka magpo-provide sila ng financial assistance doon sa pamilya if ever na kailangan na ng fiscal office natin para sa preliminary investigation. Narito ang ilang hakbang ng San Juan City Police Station upang malabanan ng ganitong kalunos-lunos na krimen. Sa ngayon, yung ginagawa natin dyan, yung pinaigting natin yung pagpapatupad ng ating Police Integrated Patrol System. Kung saan yung mga ating Oplan Sita, Oplan Kumusta, yung ating Operation Lambat, para yung mga criminal element, yung mahuli natin. At patuloy din yung ating ugnayan do sa mga barangay para lalo natin mapaghigting yung pagbabantay natin sa nasasakupan natin. Ang bili ni Police Superintendent Jose G. Rivera Sr. upang makaiwas sa ganitong sitwasyon o pangyayari. Is nating ipaalam sa ating mga manunood na maging mapagmasid sa kanilang mga lugar. Dapat maging aktibo sila. Handa silang mag-ulat sa anumang mga insidente na maaring maganap sa kanilang lugar. Sila rin dapat yung manguna sa pangangalaga ng kanilang sarili. Dapat proteksyonan nila, maging yung kanilang mga kaanak. Ang impormasyon na maliit man o malaki ay sadyang malaking may tutulong nito sa kalulutas ng anumang krimen na nagaganap sa kanilang lugar. Narito po ang huling mensahe ni Police Superintendent Rivera sa ating mga manonood ng Police at Your Service. Sa ngalan po ng ating pinuno ng Pambansang Pulisiya, ang aming Police Director General Alan Purisima at ang aming Regional Director, Police Director Carmelo Balmoria at ang aming District Director, ang ama ng Eastern Police District na si Police Chief Superintendent Abelardo Villacorta. Ang kapulisan ay taos-puso pong nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin upang ipaalam ang patuloy naming gawain na ang inyong kapulisan ay makapagbigay ng makatotohanang serbisyo para sa ating mamamayan. Sa inyong mga sumbong o impormasyon na nais nyong ibigay sa San Juan Police Station, narito po ang kanilang hotlines. Telepono 724-2515. Cellphone number 0923-748-1954.